Joining us today is ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, who has raised red flags over alleged ghost flood control projects in Davao City. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Ay, magandang umaga sa inyo. Okay, sige po, pag-usapan po natin itong sinasabi po ninyo na yung mga red flags po, no, na flood control projects dyan sa Davao City. Ano-ano po itong mga red flags na nabanggit po ninyo? Yeah, sa mga, we looked at around 121 contracts for flood control projects along the Davao and Matina rivers. Nasa first district ito ng Davao City, yung kay Representative Pulong Duterte. At ang mga findings namin, una, merong, out of the 121, merong 80 projects na ni-red flag tayo. Sa 80 na ni-red flag natin, karamihan dito yung mga congressional insertions. Ibig sabihin, wala siya sa original proposal ng for the budget. NEP. Pinasok ito ng congressman. Pangalawa, may 5 tipo ng red flag tayong nakita. Una, yung merong kontrata na nag-overlap yung project. Supposedly, may itatayong flood control project dito, pinondohan for 1 year, and then the next year, may section na sinaklaw muli. No? So, that's one. Another kind is yung double funding. So, same. Kong? Ako, nawala si Congressman Tino. Oo. Alright, for those who just tuned in, we were talking to ACT Teachers Representative, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kasi meron siyang ni-raise na red flag nga daw doon sa mga flood control projects sa Davao. Sa distrito ni Congressman Pulong. And he reiterated na merong mga iba-ibang mga kontrata, meron hindi kasama, kumbaga parang insertion, di ba? Hindi kasama nung una sa budget, congressional insertions. 80 of them were congressional insertions by... Yeah. But I wanted to ask kasi, well, if we can get Congressman back, kung si Congressman Pulong ba mismo nag-insert o may mga ibang congressman na nagpasok nito? We wanna know the details of this findings, ano? At saka... Kasi hindi ghost but may overlapping contracts. Oo, and then I'm also planning to ask him, kasi kahapon nga may nakita tayong report din na meron ding isang area sa Davao na meron naman siyang flood control project, pero after 8 months of construction, sira na. Diba? So kasama ba 'yon? Oo, kasama ba 'yon dun sa mga na red flag ng ni ACT Teachers Party List Representative Tino? Yan ang mga gusto natin na itanong sa kanya. Of course, on the side of the Dutertes, sa side ni Congressman Pulong, sinasabi niyo ito ay isang usapin ng politika, no? Kong, can you hear us okay now? Yes. Ayun, nawala po kayo. You were saying po about the red flags. Yeah, so another kind is double funding. So same project funded multiple years. Second, third, may mga changing of location and short changing ng flood control project. Meaning, yung appropriated item is for a certain location, pero yung actual na in-implement nasa ibang lugar, tapos mas maiksi. Mas maiksi kaysa dun sa binadgetan. For example, there was a project na dapat 375 meters long na revetment, meaning yung concrete wall sa gilid ng river. It's supposed to be 375 meters. Yung actual completed project is only 120 meters, pero same budget. So, obviously, grossly overpriced. 30 million ang binayad. Pero it is shorter by 255 meters. No? And then, ang pinakamarami dito, yung mga kontrata na walang mga specific details. No? So, general lang, for example, flood control project along the Davao River. So, hindi mo alam exactly kung saan, kung gaano kahaba, and therefore, it would justify kung magkano. So, mahirap i-verify o i-check na yun kung saan talaga ito at kung tama ba yung presyo. So, yun ang ilang mga tipo ng red flags na nakita natin in over
around 80 contracts. Ang importanteng punto rito, all of this is based on data provided by the DPWH itself. Mhm. Okay. So, kaya ang point natin ay all in all, it's about 4.3 billion No, malaki-laki. ang halaga ng mga kontratang may question. No? So ang punto natin dito ay binabasag natin yung parang gusto iparating ng mga Duterte na wala raw bahid ng anomalya ang mga infrastructure projects na pinatupad sa Davao City. Well, ang pinapakita natin, if you look closely at the data of the DPWH itself, kitang-kita na mayroong mga anomalya dapat Irregularities. iimbestigahan. Oo. Kung Opo. you mentioned karamihan sa distrito ni Congressman Pulong, siya ba mismo ang nagpasok ng budget o nag-insert ng budget dito? Well, it's, as I said, mga congressional insertions. Ito, ibig sabihin, dun sa original National Expenditure Program na sinabit sa Kongreso, wala yung mga marami sa mga items na ito. And it was only after the going through Congress and approval into law, ay naipasok yon. So, tapos sa distrito niya. Yes. No? So, I mean, sino pa, di ba? Kung hindi yung kongresista ang unang dapat magpaliwanag dito. Dito po sa mga irregularities na nakita po ninyo, lahat po ba itong nabanggit nyo ay within the district lang po ni Congressman Pulong Duterte o meron din pa pong ibang mga distrito sa Davao? Hindi tayo nagsisingle out, no? Ang nakita na, I mean, the data provided by DPWH, kapansin-pansin talaga o nag-jump out talaga na sa distrito na ito yung mga discrepancies. In the other districts, at least yung data na nakuha natin, more or less nagmamatch. For example, no, kung ano yung nasa line item ng GAA, tapos tingnan mo yung kontrata, nagmatch. Okay, so yun yung... Oo. Okay. If we found anything sa ibang distrito, ilalabas din namin. So far, sa mga tinignan natin, wala tayong nakita. Kung I'd like to ask you about yung double funding, no? Kasi madami na naglalabasan issues online. Siyempre, we don't want to release any information that's not verified. But coming from you po, sino po may-ari nitong mga corporation na involved sa double funding sa singular project? Okay. Specifically dun sa, let's see, meron tayong, actually, binanggit natin yung contractors, no? Bubuksan ko lang yung file. So, go ahead. For the, okay, so the double funding, 2 degrees construction and supply, and then the second one was to Dry Rich Builders. Doon naman sa that overlap, we're talking about a contract given to AKN Construction Corporation. This is for 49 million. And the second one, to Rally Construction, 86 million. Okay. Ganun po. Karamihan kasi kung pag double funding, usually may justification kasi kung may failure yung previous contractor. In this case, meron ba nagbigay ng justification for the second funding? Nakalagay lang sa website ng DPWH, which is one of our primary sources, completed yung both projects. Okay. No? Okay. So, presumably, it was turned over and accepted by the DPWH in both cases. Kung was wondering po, no, kung kayo po ba ay physically natignan nyo na po, nabisita nyo na po itong ilan sa mga flood control projects na sa tingin nyo po ay may irregularidad? Base po sa inyong investigasyon. Hindi po. No, ang masang pinagbatayan natin ay yung mga dokumentong sinabit ng or nanggaling sa DPWH at which included actually parang accomplishment report yung binigay sa atin. May mga pictures na provided by DPWH
Tapos merong topographic map na kung saan nakalatag yung mga kontrata. No? So, mas ganon rather than physical inspection. Kung hindi ko lang po kasi kabisado, pero ito pong mga contractors na nabanggit nyo po kanina lamang, sila po ba ay kasama rin dun sa 15 contractors na flood po noon ni na flag po noon ni Pangulong Bongbong Marcos, sa mga top contractors natin dito sa ating gobyerno? Not those I specifically mentioned, pero sa ibang kontrata na flag natin meron, no? For example, yung Legacy. Yes. One of the biggest kasama sa top 15 na nabanggit. Tapos other contractors of note here are yung ano nga ba ito? Sorry. There's Legacy, there's Alfredo Builders, which is related, kamag-anak daw to ni Senator Bongo. Yes, oo. Merong Genesis 88, which is one of the biggest contractors in Davao, na ang may-ari ay isa sa mga campaign donors ni Vice President Sara Duterte in 2022. So most of these projects that you're mentioning, Kong, parang lahat may one time or another may link sa mga Dutertes. Well, yeah, at least yung ilan sa mga nabanggit natin. By the way, kasama rin pala, meron ding St. Timothy, which is Diskaya. No? So, in partnership, parang gano'n St. Timothy in partnership with a local contractor. So, ayun, some of the contractors. Another one is Abu Construction, ABU. Kung gusto niyo po maimbestigahan ito ng COA, ng Ombudsman, at mihiling din po kayo na maimbestigahan ito sa Congress, tama po ba? Tama po. So, we intend to file a resolution. Hopefully, ma-imbestigahan ito sa Kongreso. Tapos, nanawagan din tayo sa halimbawa sa COA, sa Ombudsman, sa ICI, everyone that has a mandate to investigate, to look into these contracts. We will, of course, share all of our findings with all of them. Oo. Pero, Kong, kasi nakausap niyo na po ba si Congressman Terry Redondo? Kasi if I'm not mistaken, siya po ang head ng Infracom, di ba, yung mga nag-iimbestiga dito? Payag naman po siya. Yes, kausap kami ni Congressman Ridon. So, right now, ang alam ko, yung Infracom hearings are on hold, pero pwede namang madinig ito sa Public Accounts Committee, which Congressman Ridon chairs, or also the Public Works Committee chaired by Congressman Momo. But, so, tignan natin kung saan mare-refer yung investigation. Right. Yun nga po kasi kung parang ang gusto ko itanong dito, how confident are you or hopeful na matutuloy itong congressional hearing na tungkol dito? Because even the House Speaker himself, siya po ang nagpatigil ng ng investigasyon nito Para lang daw ICI na lang mag-imbestiga. Yes. Yes, we're aware of that, no? So itutulak natin sa Kongreso, pero alam niyo naman baka may mga ibang considerations yan, sabihin nila it's a fellow member of the House and so on. So kaya po, as I said, we will push for investigation in Congress, but we will also share our findings and urge other bodies like the COA, the Ombudsman, the ICI to do their own investigation. Alright, sige po. We will continue to get in touch with you regarding this issue, at kung meron pa po kayo ibang mga gusto pa pong isiwalat na mga nakikita nyo pong irregularities tungkol po dun sa mga flood control projects, our line is always open po for you. Maraming salamat po sa inyong oras, sa ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Maraming salamat. Magandang araw po.